hapon. Wala nga po si Dr. Aloisa, dapat kasama ko po kayo, ano? Tuloy-tuloy po ang ating kwentuhan. Ang tanong naman po ngayon, ang Pilipinas at Vietnam, may pagkakapareho nga ba at ano-ano ito? Yan po ang ating pag-uusapan, kasama po ang ating very special guest ngayong hapon. Kasama po natin sa Zoom, suki po ng DZMM, si Dr. Gerald Abergos, isang sociologist po. Magandang hapon po, Dr. Gerald. Franco Reyes po sa DZMM. Ay, magandang hapon, Franco. Magandang hapon sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin ngayon. Thank you po for joining us on a Sunday, Doc. All good, all good. Yes, sir. Sir, unang tanong. Sa tingin po ninyo, bakit po tila nagiging trend sa mga Pinoy bumiyahe ng Vietnam? Yeah. Ang mga Pinoy kasi talagang talagang palabiyahe. Mahilig tayo sa natural attractions, mahilig tayong umikot-ikot sa iba-ibang lugar. Kahit dito lang sa atin sa Pilipinas, bumabiyahe talaga tayo. Pero why Vietnam? Sabi nga natin, bakit sa dami ng Southeast Asian nations or iba pa, Vietnam ang nakikita kagad natin? First of all, kasi it is very affordable. Affordable ang tourism. Inexpensive ang accommodations doon. Ang food is affordable. Efficient ang transportation. Pag titignan natin yung yung karaniwan, meron niya mga package sa airfare. Laging laging may package na pag-Vietnam na travel sa airfare. So, kung titignan natin number one din kasi na tinitignan ng mga mahilig mag-travel at yung mga first-time travelers, sabi, kung magkano papunta. It seems that natutulungan kasi ng ating mga local na mga air transport yung nagkakaroon mga package kasi sa travel and vacation package sa Vietnam. Kasi nga, affordable, kaya kasi ng mga Pinoy. Yung impluwensya naman po, doctor, ng social media, kasi ngayon, di ba, ang nagiging ambassadors na nga ng tourism ng ibang bansa ay yung mismong mga turista. Gano'ng kalaki po yun na Pinoy mismo yung nagpo-promote? Yun ang isa sa mga paano ko masasagot to sa mga hindi pa nangyari, Frank, para sabi mo kayo, hindi pa rin ako nakapunta ng Vietnam. Nakapunta na ako sa Amerika, sa iba mga bansa, lots of times. Pero Vietnam, ba't hindi pa? Number one kasi, di ba, pinaghahandaan mo kasi, may gusto kang mangyari, may gusto kang tignan, may gusto kang hilig. It seems that, ang Vietnam kasi, may strong branding kasi siya. Successful yung branding niya sa kada lugar ng pinupuntahan. Mahilig tayo sa history. Sinasabi nga kanina, again, ambassador, kanina rich in history rin kasi ang Vietnam na kasabayan natin yan mula World War II hanggang ngayon na nagtatry maging good nation, maging effective government. Kasama rin yung pagmamarket kasi ng local nila, sa Hanoi, sa Ho Chi Minh, marami kasing mga attractions, mga natural attractions sa lugar nila na ma-market nila ng maayos. Magaling tayo doon at mahilig tayong tumingin sa social media. Nakita natin, maganda dito. Kaya yung number one kasi yung strong tourism branding nila. Talagang masasabi mong gusto kong pumunta dyan. Tsaka madali tayong makarelate sa mga Vietnamese, Prof, Doctor? Yes. Nakaka-relate tayo sa mga Vietnamese kasi yun na nga sabi ko kanina na may strong connection tayo dahil kasama natin yun ang kanilang bansa. Tayong nagtatry mag-grow nung mga panahon na yun. Plus, very rich kasi ang Vietnam sa natural attractions. Mahilig tayo sa natural attractions Yung Halong Bay, yung Sapa Mountains, yung Mekong Delta. Nakita natin yan. Kung di ka pa nakakapunta ng Vietnam at gusto ma-excite, madali-dali lang yan. Franco, una muna mag-visit tayo kay Google Earth.
Pwede Ginagawa natin ko din tignan yan. yan. Hindi ba pwede natin tignan yan? Nandiyan ang technology with Correct. us eh. Pwede natin tignan. At pwede tayong magtanong, ano ba yung maganda dito? So sabi nga na yung mga beaches sa Danang, halos parehas ng mga beaches din natin sa Siargao, sa Boracay. Parehas naman magaganda. So, talagang exciting yun para sa mga Pinoy. Yung ano po, yung family values, yung kultura, ano yung mga pagkakahawig natin sa kanila? Kasi yun nga, nabanggit nyo, Doc, na yung connection, kasabay natin sila during the World War. May, yung pinagmulan nila at pinagmulan ba natin, medyo may connect? Yung tinatawag natin doon na, Franco, yung cultural heritage. Ayan. Very rich din ang cultural heritage ng Vietnam. Hindi kasi nila binubura. Hindi nila yung talagang sinasadya na burahin natin to, alisin natin to, baguhin natin yung pagkakatingin natin sa Vietnam. No, inaalagaan pa rin nila ang kanyang cultural heritage. Nandun yung mga ancient towns nila na hindi that much binabago. They maintain that. Mahilig tayo doon. Ang mga temples nandoon, ang imperial cities, mga nandoon. Katulad sa atin, yung Spanish era ng mga churches, pinipilit natin i-restore. Hindi natin masyadong binabago. I remember years ago, may isang old church na pininturahan ng kulay pink at that time. Maraming hindi nagustuhan, maraming nagalit. So, doon natin makikita yung parehas kasi kagustuhan ng mga Pinoy to hold on to that cultural heritage. Yung pag-uugaling yun ng mga Pinoy, parehas sa pag-uugali ng mga Vietnamese. Oo, mahilig din sila sa mga festivals. Yung mga villages nila, yung mga traditions na nandiyan sa kanila, parehas sa atin. Maaring magkaiba ang way that we celebrate the traditions, but the idea of families, of the cultural heritage, of people wanting to maintain that, yun ang nagugustuhan ng marami sa Vietnam. So ang gaganda po, Doc Gerald, ng mga sinabi nyo na ang dami nating similarities ng mga Pilipino at ng mga Vietnamese. Pero ang tanong ko po, bakit ang bilis nilang umunlad at tila po na pag-iiwanan tayo kung marami naman tayong pagkakapare-pareho? Alam mo, Franco, kung yan ang pag-uusapan natin, kung yan ang malulungkot lang tayo eh. Sabihin natin, the government was very inefficient, hindi tayo magaling mag-forecast. It's always gonna be like that. Sabihin natin na dati, tulad dun sa kanina, sabi nga ni ambassador na yung farming, actually, sa kanila lang, sa atin lang sila natuto ng ng farming, ng best farming because of our IRI, Rice Research Institute natin. But abantihan na tayo nila. Ngayon kung titignan natin, it always boils down sa government. It always boils down sa pamamalakad ng gobyerno. But Franco, if we talk about that, I would only answer a popular answer na yung sagot na gustong marinig ng marami na inefficient ang gobyerno, sayang it's not that productive kasi alam naman natin ang sagot. Siguro sa tingin ko, for us to understand better how they progressed faster than what we expected, nandoon yung nandoon kasi yung pagtaas ng kagustuhan ng bawat mamamayan nila na to progress. Siguro kung titignan natin yun, titignan natin hindi lang yung ginagawa ng gobyerno nila, nagawa ng gobyerno nila, titignan natin yung, for us as a culture, as a Filipino culture, meron ba tayo talagang puso at willingness at sacrifice for us to progress? Correct. Minsan kasi babagal tayo eh. Minsan papabayaan natin, pag hindi natin, yung iaasa na lang natin sa iba yung progress. Kaya ang dali-dali natin magsabi, kaya hindi tayo nag-progress kasi ang gobyerno natin hindi efficient, inasahan natin ang private sector. Ang tanong doon is, alam na natin yun eh, ikaw, trinay mo ba in your own way to make yourself progress? Kasi kitang-kita natin, Franco, sa mga Vietnamese, na
they themselves, ito makita to sa history and sa cultural heritage nila. And marami, ang dami na ito na individually, community, by city, talagang inaano na yung sarili nila, inaangat na yung sarili nila. So if you want us to progress, it starts with us. It starts with the people. It does not start with the government at aasa tayo dun sa kung ano yung focus ng government, aasa tayo dun sa atin. So siguro kung meron tayong gustong makita sa Vietnam at pwede natin i-adapt, dapat may adapt natin yung kailangan nating umangat. Kailangan natin, at ang pag-angat na yan ay hindi natin iaasa sa gobyerno. Iasa natin sa sariling luha, dugot, pawis natin. Ganun kasi sila. Ganun sila. Actually, Doc, nakuha niyo yung gusto kong hugutin sa inyo eh. Ang galing mo, Doc, talaga. Kaya favorite ka namin dito eh. So yun yung gusto kong mahugot na na thought from you na hindi yan nasa gobyerno lang, nasa bawat isa yan kung paano tayo magtutulungan at mag-aangatan kumbaga. Pero tingin niyo po ba, Doc Gerald, naging divided na tayo at yun yung hindi nangyayari ngayon sa Vietnam na mas united sila, mas iisa sila ngayon? Sabi kanina na Vietnam is landlocked, na tayo kasi archipelago, iba-iba yung natin. I'm sorry pero it doesn't matter anymore na noong unang panahon yun, noong panahon ng medieval times na kailangan mong maging malakas, mas malakas ang landlock kaysa sa archipelagic pero technology, communications, does not hinder us to be together, to move as one. Kagustuhan lang natin yun eh. Kung gustuhin natin na tayo ay makisama, makipagtulungan sa bawat isa, kakayanin natin eh. Pero nangyayari, alam naman natin to, typical sa Filipino culture, na sana mabago natin, ma-improve natin, yung masyado tayong iwahiwalay, sektor-sektor. Dito ang kaharian ng Katagalugan, dito ang mga Visayas, dito ang napakalakas natin para sa ating individual provinces. Bakit hindi natin pagsama-samahin ito para maging malakas tayong bansa? Nangyari kasi dito is magkaroon tayo ng paggalang at matuwa tayo sa kagandahan, sa kagalingan ng iba, ng ibang bayan, ng ibang lugar. Kasi from there, ina-accept natin, titignan natin na they're part of us. Kaparte sila, hindi tayo hiwalay sa kanila. Tayo rin sila. The problem is, taga Bulacan yan ang gawain mo, taga Bulacan. Ito sa mga Visayas lang yan. And then, katulad yan, hindi natin natatanggap na ang Luzon, Visayas at Mindanao ay hindi segmented. Tayo yun eh. Tayo yun. Kung ano maganda sa Mindanao, tayo yun. Mga Pilipino maganda, Pilipinas yun. Hindi naman siya sa inaangat natin yung sarili natin sa pamamagitan ng pagkuha, pagtanggap natin ng kagalingan ng iba. No, tayo pa rin yun. Let us accept the fact that whatever it is that any part of the country has been good, strive to be better lagi. Ganon din ang Pilipino. Hindi tayo dapat maging tapos laos na yung panahon na pulo-pulo tayo, sala-salabat yung kultura natin. Hindi, isa lang tayo. We must accept that. And with that, napakaganda ng huling mensahe ni Doc Gerald. Doc, maraming salamat po. Ang ganda ng mensahe po ninyo. Tanggapin natin na hindi tayo magkakaiwalay at iisa tayong bansa. I'm very proud of what we have done in Mindanao, in Visayas, in Luzon. And pag may maganda sa Mindanao, sa Visayas, sa Luzon, hindi lang yan sila. Tayong lahat yan. At pag may maganda, at ko sa Manila lang naman ako, NCR lang naman ako eh. Pag may maganda, may magaling sa NCR, it's not just NCR, it's the whole Philippines. Whether the government or the people made it that so, tayo yun. Isang Pinoy lang tayo lahat, isang bansa tayo lahat. We should be together. Should be together.
Amen. Maraming salamat po. Yan po si Dr. Gerald Abergos, isa pong sociologist at favorite po natin dito sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradio at iba pang mga kapamilya shows. Thank you, Doctor. Maraming salamat po at magandang hapon po sa inyo. Thank you, sir. Oras mga kapamilya,